Bagong lahat, luma muna. Matapos mga 4-point play ang Sacramento versus Detroit nung last game nila, hindi nagtagal, tinanggal din bilang head coach si Coach Mike Brown. Ito yung least expected na mangyayari sa Sacramento. Si Mike Brown yung 2023 Coach of the Year. Siya din yung coach na nakapagbalik sa Kings sa postseason. Last year, 46-36 record pa sila. Kinapos nga lang ang Sacramento nung nakaraang play-ins. Nung nakaraang off-season din, kakapirma pa lang ng contract extension ni Coach Mike Brown, $30 million until 2027. So sa ngayon, babayaran siya ng Sacramento sa natitira niyang kontrata, parang kay Monty Williams ng Detroit. Siya din yung coach na kakapirma pa lang ng kontrata at pinakamalaki pa sa history, bigla rin tinanggal. So pareho silang bayad, hindi papagod. Habang nasa practice, doon na-inform si Coach Mike Brown na tanggal na siya bilang head coach. Na base din kay DeMar DeRozan, nagkaroon pa sila ng mahabang meeting bago na pagdesisyon na tanggalin si Mike Brown. Na base pa doon kaya inalis si Coach Mike Brown hindi dahil sa hindi niya magawa ng paraan na maging fit si DeMar sa Kings, kundi dahil nagkaroon ng maraming trade rumors kay De'Aaron Fox. Ngayon, legit superstar status na si De'Aaron Fox ng NBA dahil nakapagpatanggal na siya ng coach. Siya yung tinuturong dahilan kung bakit naalis si Coach Mike Brown. Mula na magkaroon ng trade rumor si De'Aaron Fox papuntang San Antonio, dumami na kasi ang team na nagkaroon ng interest sa kanya. So alam nyo na yung isa doon, hindi naman mawawala yon kahit imposible. Kaya di umano tinanggal si Coach Mike Brown dahil sa next contract ni De'Aaron Fox. Kailangan nilang gawin yon para sa Kings. Isa pa, sinabi rin ng Sacramento, zero interest silang i-trade si De'Aaron Fox ngayon. Ang papalit kay Coach Mike Brown bilang pansamantalang coach ay si Doug Christie. Kung hindi naalis si Coach Georgie Fernandez dahil nga lumipat na ng Nets, malamang siya yung naging kapalit, kaso hindi. Sakto pang makakalaban ng Kings ang Win Angeles Lakers sa last ball ni DeMar para manalo naman ngayong season kay LeBron. Nasa Lakers na rin kasi yung tiebreaker ng Pacific Division. Mukhang may chance naman si DeMar versus LA dahil base sa report si Anthony Davis, LeBron at Hachimura hindi umatay ng practice dahil sa injury at merong sakit. Probable na makalaro si DeAngelo. Questionable si Hachimura at si LeBron. Pero si Anthony Davis kahit nakalista siyang questionable ang status, sinabi niya maglalaro siya versus Kings. Ang Clippers top 7 ngayon sa West. Critical game yung sa Warriors. Pwede kasi silang umangat or bumaba doon. Or kaya maibaba nila outside ng top 10 yung Golden State nun. Division game pa mangyayari. Naghahanap pa ang Clippers ng isang player bago ang deadline. Ang player na kinakabit sa pangalan nila si Colin Sexton. Ang leading scorer ng Clippers si Powell at si Harden. Yung pangatlo doon si Zubac. Kaya si Colin Sexton ang nasa trade rumors dahil eligible na siya sa contract extension at hindi pa sigurado bibigyan siya ng Jazz at expected iti-trade pa siya. Ang contract pa ni Sexton hindi aabot ng 20 million at nasa 17 points to rebound as ang kontrata pa ni Sexton below 20 million na nasa 17 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Kasama pa doon ang 49 at 40%. Sa report, hindi pa malinaw kung kailan babalik si Kawhi or kung may intention pa siyang bumalik sa Clippers. Ang kulang kasi sa Clippers bukod kay Kawhi para sa last push nila papasok ng playoffs or bago dumating yung deadline ay number 4 position or power forward. Si Kyle Kuzma yung expected player na mati-trade bago yung deadline at Clippers yung mga Si Kyle Kuzma yung player na expected na mati-trade bago yung deadline at ang Clippers ang isa sa mga team na expected na makakakuha sa kanya dahil since August pa lang mula nang umalis si Paul George dito sa Clippers, si Kuzma na yung gustong makuha na bilang pamalit sa number 4 position. Mas ideal si Kuzma kumpara kay Sexton dahil nga sa 3 taong kontratang natitira pa at hindi naman pataas yung kontrata niya kada taon kundi pababa. Pero ang issue kaya hindi ma-trade ng Wizards si Kuzma dahil sa hidden charges niya. 23 million to 19 million ang kontrata ni Kuzma. Pero dahil sa kanyang bonuses, inilista pa rin yon sa salary cap. Papatak siya ngayon ng 27 million. Ang Clippers above ng 15 million sa tax apron. Imbes na 4 na player, 5 player tuloy ang kailangan ng Clippers para ma-trade si Kuzma. Yung isang pang trade nila doon naka-restrict pa until off-season. Siya yung best available player na pwede makuha ngayon ng Clippers na hindi ganong kalaki ang kontrata. Pero dahil sa bonus ni Kuzma, another 5 million ang kailangang idagdag.
pwedeng gawa ng workaround ng Clippers yun kung merong team ang interesadong sumama sa kanila sa trade.